Ako, si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagputok ng Bulkang Bulusan tumagal ng higit 1 oras. Ilang residente lumikas. NAIA security personnel, bawal ng hawakan ng passport ng mga biyahero. Pakikialam ng China sa midterm polls, ikinababahala ng ilang mga mambabatas. Senator Amy Marcos sinabing si VP Sara na umano ang susunod na aarestuhin ng ICC. Kauna-unahang pagawaan ng electric jeepney, binuksan na sa Batangas. At matutunog na pangalan ng Papa Bile na posibleng maging Santo Papa, kilalanin. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ikalawang beses ngayong linggo, sumabog ang Bulkang Bulusan nitong Martes ng gabi na tumagal ng 77 minutes o katumbas ng 1 oras at 17 minuto. Yumanig ng 66 na beses ang bulkan na nagbuga ng 548 tons ng asupre at 70 meters na plume. Nakarinig ang ilang mga residente ng malakas na pag-alingaw-ngaw ng pagputok ng bulkan. Itinaas Alert Level 1 ang Bulusan kung saan may tsansang muling pumutok. Kaugnay nito, ilang residente ang lumikas papunta sa mga evacuation centers upang pansamantalang manuluyan habang nag-aalboroto ang bulkan. Sa ibang balita, plano ng Department of Transportation o DOTR na palitan ang mga X-ray machine scanner sa kombinasyon ng AI-enabled CCTV cameras, karagdagang security personnel at K9 units para mapabilis ang daloy ng mga pasahero sa Metro Rail Transit 3. Ang naturang aksyon ay isa sa mga solusyon hinggil sa pagsita ni Senator Raffy Tulfo sa naging pagdinig ng Public Services Committee ng Senado kung saan isa siya sa concern na senador ay ang mabagal na daloy ng pila sa mga estasyon ng tren dahil sa ilang mga nakitang problema. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ang naturang mga plano ay makatutulong upang mabawasan ang mahabang pila. Ipinagbabawal naman ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na mahawakan ng mga security personnel ang passport ng mga biyahero sa tuwing sila ay papasok ng terminal para sa security verification. Ito ay kasunod ng nag-viral na post ng isang lalaki na papuntasan ng Bali, Indonesia na hindi umano pinasakay dahil nagkapunit ang kanyang passport na itinuturing na modus upang hindi ka payagang makabiyahe. Sinabi ng pamunuan ng NAIA na hindi raw umano accountable ang sinumang airport security sa nasabing insidente. Kaya naman sa bagong patakaran, tanging mga pasahero na lamang ang kailangang humawak at magpakita ng kanilang valid ID o travel documents sakaling hingin ito ng mga CQ. Samantala, lubos ang pagkabahala ng ilang mga mambabatas hinggil sa pakikialam umano ng China sa 2025 midterm elections sa Pilipinas. Ito ay bunsod ng impormasyong isiniwalat ng National Security Council sa isang pagdinig sa Senado nitong kamakailan. Sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano, nakakaalarma ito dahil bukod sa kasalukuyang alitan sa West Philippine Sea, ay maaari ring magdulot ito ng problema sa diplomacy na makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Habang tinitiyak naman ni Senator Francis Tolentino na hindi ito tolerate ang mga ganitong aksyon dahil isa itong banta sa Philippine Maritime Zones Law. Kaugnay na balita, exempted naman sa 10 araw na ayuda ba ng Commission on Elections o COMELEC ang medical at burial assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng isang memorandum na inilabas ng COMELEC noong March 18, mula May 2 hanggang 12 ay magpapatuloy ang kagawaran sa pagbibigay ng cash aid para sa libing at medical ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao at tiniyak na susunod sa mga kondisyon ng COMELEC, kabilang ang pagbabawal sa mga elective officials
at mga kandidato o aspirants sa off-site distribution ng mga cash assistance. Sa ibang panig ng mundo, pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Pakistan ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho malapit sa line of control ng Pakistan kasunod ng alitan ng Islamabad at New Delhi, India. Ito ay matapos ang insidente ng pamamaril sa mga 26 na turista na nasa Kashmir, isang pinagtatalunang teritoryo at kontrol na hinati-hati ng India, Pakistan at China. Ito na umano ang itinuturing na pinakamalalang pag-atake sa rehiyon makalipas ang 20 years. Dahil dito, pinangangambahan ng posibleng ganti ng India sa umano'y ginawang pagsuporta ng Pakistan sa mga salarin ng pamamaril sa mga turista. Isinailalim naman sa Red Alert ang Pakistan dahil sa tumitinding alitan nito laban sa India. Sa ibang bansa pa, nauwi sa trahedya ang masayasanang Filipino Street Festival na Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, Canada. Pasintabi po dahil umakyat na sa 11 ang namatay sa naturang party matapos araruhin ng isang sports utility vehicle o SUV na minamaneho ng 30 years old na lalaki na hinuli ng mga participants ng selebrasyon. Bago ang party na pag-alaman ng isang grupo ng mga Pinoy na mayroon ng mga racist verbal attacks laban sa mga black performers na nakaschedule mag-perform sa party. Isa ang Filipino-American singer na si Apple de Ap sa mga nag-perform at nakaligtas ilang minuto bago maganap ang insidente. Hindi pa makapagbigay ang mga otoridad ng motibo, ngunit sinabi nilang kumpiyansa umano sila na hindi act of terrorism ang dahilan ng insidente. Tinitingnan ring motibo ang mental health issues sa naturang krimen. Susunod sa News Force. Mga abogado ni former President Rodrigo Duterte, formal ng kwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC. NFA pinaigting ang pag-iimbak ng bigas kasabay ng layunin ng DA na maabot ang 20 pesos kada kilo. Former presidential spokesperson Harry Roque, mga sangkot sa Lucky South 99 Corporation, sinampahan na ng human trafficking charges. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.